Isang Sabado ng umaga. Nagkayayaan ang apat na magkakaibigan na mag-nature trip sa isang masukal na gubat sa probinsya. Sina Mark, Jessa, Carlo at Ben ay mahilig sa adventure. Narinig nila mula sa mga taga-baryo na may lumang trail daw sa gitna ng gubat na bihira ng puntahan. Pero dahil mahilig sila sa trail, hindi nila sa pinansin ng babala. Pagpasok pa lang nila sa gubat, napansin agad nila na sobrang tahimik ng paligid. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Parang may kakaibang pakiramdam na may nakatingin sa kanila. Ang tahimik naman dito, sabi ni Jessa habang hawak ang cellphone niya. Normal lang yan, gubat sagot ni Mark habang naglalakad sa unahan. Habang palalim sila ng palalim, mas lalo pang kumakapal ang mga puno at damo. Halos hindi na makita ang daan, biglang may narinig silang kaluskos sa likod ng mga puno. Krrrk, krrrk. Napahinto si Carlo. May narinig ba kayo? Tanong niya. Baka hayop lang, sagot ni Ben. Pero kahit sinabi nila iyon, ramdam nilang may sumusunod sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin nila na parang paikot-ikot lang sila sa gubat. Hindi ba parang nadaanan na natin tong punong to? Sabi ni Jessa. May marka kasi itong malaking hiwa sa katawan ng puno. Tumahimik si Mark. Imposible. Diretso lang naman tayo kanina. Bigla nilang narinig ang mahina at paos na boses mula sa malalim na bahagi ng gubat. Nagkatinginan silang lahat. May tao? Bulong ni Ben. Parang may humihingi ng tulong, sabi ni Jessa. Sinundan nila ang boses habang papalapit sila. Mas lalo itong lumalakas. Tulong, pero may kakaiba. Ang boses ay parang paulit-ulit at parang hindi gumagalaw ang pinanggagalingan. Biglang napahinto si Mark. Guys, pakinggan nyo. Tumahimik silang lahat. Ang boses na kanina ay paos, ay biglang naging parang ginagaya sila. Guys, pakinggan nyo. Napatakbo si Jessa sa takot. Ginagaya tayo. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang mag-ingay. At mula sa likod ng mga puno, may isang maitim na anyo na unti-unting lumabas. Hindi ito tao. Mahaba ang mga braso nito. At ang ulo ay nakatagilid habang nakatitig sa kanila. Muling nagsalita ang nilalang. Sa pagkakataong ito, boses ni Carlo ang ginaya nito. May narinig ba kayo? Nagsimula silang tumakbo palayo. Pero kahit saan sila tumakbo, parang hindi sila makalabas sa gubat. Paulit-ulit nilang naririnig ang mga boses nila na ginagaya ng nilalang. Baka hayop lang. Normal lang yan. Diretso lang tayo. Hanggang sa isa-isa silang nawawala sa dilim ng gubat. Kinabukasan, may mga mangangahoy na dumaan sa parehong lugar. May nakita silang apat na backpack sa lupa. Pero wala ni isang tao. Tahimik ang gubat. Walang bakas ng pakikipaglaban. Walang yapak. At habang papalayo ang mga mangangahoy, may mahina silang narinig mula sa masukal na bahagi ng gubat. Isang boses, long. Pero ang boses na iyon ay boses ni Mark. At mula sa likod ng mga puno, may isang bagay na tahimik na nakatingin sa kanila.